Hello mga farmers, welcome back to my YouTube channel for today's vlog. So andito kami ngayon sa Romanos Farm. So onion farming to. So interview natin kasi ito ay isang technician din and matagal na siyang nagsisibuyas. So ngayon, pakita natin kung sino siya. So let's go! Hello. Ayan si Kuya Paeng. So ito ang kanyang sibuyasan. So yung area na dito ay 0.9. 0.9. So Kuya Paeng, pwede ba ako magtanong na kung ilang years ka na sa onion farming, yung pagsisibuyas? Ako sa pagsisibuyas, maliliit pa kami mga father ko nagsisibuyasan na. Kaya siguro ako na yung nung tumigil na sila pagsisibuyas. Medyo maedad na. Ako na yung nagpatuloy na sa kanilang ginagawa. Na pagsisibuyasan. Kaya hanggang ngayon. From ano ka Kuya Paeng? San Jose, Magsaysay? San Jose. San Jose. So, ngayon andito na siya ngayon sa Occidental Mindoro. Tikian. Ayan. From San Jose siya, anong year ka nag-transfer dito sa ano? 1981. 1981. So ilang taon na? 40 years na. 40 years na yan. Pagkapunta mo dito sa Tikian, nag-start ka na agad ng sibuyas? Nagsibuyasan na rin kami dito mga 1982, 83 ganyan. So parang ikaw yung unang-unang nagsisibuyas dito sa Mamburao? Tikian. Oo, Tikian. Kami yung unang nagsibuyasan dito. So hindi lang sibuyas ang kanyang dati, pati bawang. Veteran siya sa bawang din. So ngayon, ito yung nakikita nyo, gaganda ng sibuyas niya. So ilang na to? Ilang days na to? Itong nakikita natin. Ito ay nasa 40 mula nung naitanim. Na-transplant 40 days. Kasi nakapag-abono na ako nung nung patatlo. So ganito na yung 40 days pala. Pakita mo natin sa kanila. So yan mga farmers. Ang lalaki ng puno. Pag nag-65 na. Pag nag-65 days, anong na yan? Bulbing stage na? Oo. Hihintay na lang ng paggulang. Paggulang na lang? Bago harvesting. Kailan ang harvest ito? Kaya pa mga 110. 110. 100. Hindi, ibig sabihin mga February, harvest na to. First week, second week, third week. Second week ng February. Ayan. So malapit na itong harvestin mga farmers. So ang ganda. Yun. So ito yung tumama sa sibuyas noong nakarang taon. At maraming taon pa. Oo, marami ng taon na talagang milyon na ang kinita sa sibuyas. Ayan. Kasi ang tagal na niya nagsisibuyas mga farmers. Ayan. So ngayon, pakita natin yung estimate na inano niya dito noong nakarang taon. Dito sa area na to. So itong area na to, 0.9? 0.9. Sa estimate mo kay Paeng, ilan yung naano mo dito? Yung parang nalinis mo dito. Yung estimate mo. Kasi ngayon lang naman ito na. 11 lata yung aking. 11? 11 lata yun. Ibig sabihin dalawa yung area mo? Doon sa kabila. Sa kabila, 0.9 din yan. May may isang hektarya. Isang hektarya. Yung iralan. Tumama ka rin doon? Tama rin kami doon. Mga luminis siguro ako doon ng siguro may kalahati siguro. Kalahating milyon. Grabe maliit na area lang pero possible na kumita ng malaki. Basta maganda yung presyo. Pag ang presyo natin ay maganda ang kuan sa mga yung mga buyer natin. Di talagang kikita tayo diyan. Tapos maganda yung sibuyas, malaki yung Pangita naman ay. Pangita na ito. Sure na talaga to, sureball na talaga. Pangita na, naglalaman na kasi. Naglalaman na. Ayan tamo. Tara dyan ayan. Ayan. Pwede nang kumuha ng panami Ayan, so ganyan mga farmers. Kasi ito mga mga dalawang patubig pa ito. Dalawang patubig pa? Bago harvest na?
Nakailang abono ka na dito? Padalwa pa lang. Padalawang abono pa lang. Ayan, kita mga yung abono. Urea, puro urea o... Hindi naman. Ay, 16-20. Hmm. Basal, 14-14. Sunod. 16-20. 16-20. Sa 16-20, pang ano na yun? Pag may mga laman na. Itong ano, padalwa yun. Padalwa. Pag nag-abono ng ano, una, sa padalwa, kahit 16-20 na lang. 16-20 na lang yan. Parang sundot-sundot na lang. Sundot-sundot na lang. So ayan. Pwede pa natin ikutin natin. Ayan, yung area niya dito. So sa sibuyas talaga ay tiyaga-tiyaga lang talaga dito. Madaming proseso kapaeng. Sa pagpupunla. Yun na medyo madaming preparation. Pero kapag na-transplant na, wala na, ito na lang, pabisita-bisita ka. Pabisita-bisita, abono, patubig, spray, yun na lang. Medyo maalwan na sa katawan. Kinukuha ng tubig, ilog? Ha? Ayan, pwede. Bisitahin natin. Ikutin natin ang sibuyasan ni Kuya Paeng. Ayan. So 0.9 lang to mga farmers, pero kalating milyon ang kinikita niya dito. At milyon ang kinita niya sa sibuyas. Kasi tagal na niya nagsisibuyas. So isa na rin siyang technician. Ayan. Yung kulay ng abono, ayan. Ayan mga farmers, nakikita niyo yung kulay ng abono. Parang nag-orange na siya. Ayan o. Ayan. 16-20. Ganyan palang kulay niya na, no? Ayan, punta natin yung pinagkukunan niya ng tubig. Sa pagkapatubig niya ng sibuyas. Ayan lang yung butas na yan. Ayan, ito. Ayan. Yung butas na yan. Magpahukay ka lang. Hinukayan lang namin pagka medyo naiiga. Hinukayan lang namin. Kasi dati ito pinahukayan ko ng bako. Eh ngayon ano na, nabandikan. Matabunan. Ayan. May pump siyang gamit at hose. Paakyat dito. So papunta na doon sa sibuyasan niya. Ayan. Ayan, kompleto ang kanyang ano rin, kanal. Ayan. So ang lalaki. Ganda oh. Farmers oh. So ang lalaki na oh. Tama ito, ang laman na oh. Yan kay Paeng. Ito. Ang laman na talaga. Ayan oh. Oo. Ayan mga farmers oh. Ito. Ayan oh. Ayan. Maganda. Yan yung may laman oh. Laki yan ah. Lalaki pa yan mga farmers. Ayan oh. Oo. Lalaki pa yan. Lalaki pa. Ang lalaki ng ano yung gaganda. Ayan yung siya malaki na oh. Oh. So mga farmers, ang lupa niya dito. Yun. Ay parang ano siya. Ano yung lupa mo dito Kapaeng? Banlik din siya. Banlik ano? Hindi katulad sa amin, mabuhangin siya. Ito madaling. Mabilis matuyo dito. Mabilis matuyo. Mabilis matuyo. Ito kapag tubig pa lang medyo medyo nahulab pa. Nahulab pa siya. Iba yung lupa talaga dito. Pero ang ganda ng sibuyas mga farmers. Banlik din siya, madali matuyo. Mabilis matuyo. Ayun sa amin doon pag pagkatubig mo, dire-diretso talaga dito, talaga medyo matagal siyang nag-absorb talaga sa lupa. Dalawang patubig ko nga dito, doon isa lang. So doon sa lupa namin doon, dalawang patubig namin doon, dito, 4 dito. So ganun, iba yung lupa dito. At iba yung lupa doon sa amin. So nakita nyo naman yung mga farmers, yung mga vlog ko doon sa onion farming namin doon. Ayan. Ayan.
So ang ganda ng area din ni Kapaing. Yan. So tabing ilog din. Ito ilog din. Yan. So yan. Ayan oh, laki. Pakita natin. Ayan. Laki oh. Ang laki. So yung mga farmers. So may mga kasama ako. Ay 40 na ito man oh. Ayan. Ay 40 na no. Meron po dito malaki na oh. Nasaan? Ito ang tagasunod na ano, Nako. tagapagmana ng Romanos Farm. Ayan. So anak ni Kapaing yan, ang technician. Video mo. Ayan, laki oh. Huh? Laki na na. So yan mga farmers oh. Nakikita nyo, parang ano. Laki. Maghuli ka mag-harvest dyan. Ano yan? Mag-60 days na yan sa akin. Tagal pa nga. Kaya pag mag-i-spray ka dito, matatapakan mo na yung ano, spring onion. Kaya ang paglakad Ang paglakad. nag-abono, hindi na pa isang plat. Lahat na? Pag ano? Oo, pag abono, per pilapil na. Sa pilapil ka lang. Dalawang ano lang ito. Dalawang pagbalik mo isa. Pagbalik. Hindi na yung fourth lap siya. Oo. Isa lalapad pag So, naman niya no. So yan mga farmers, kapag mga ano na, ganyan kalalaki na siya, ang pag-abono niyan, sa ano na lang, dito. Saka na sa pilapil ka lang, sabog-sabog. Mas matipid pati sa abono. Hindi katulad ng pag-aabono natin ay per plat, mas matakaw sa abono. So yun. Tanungin natin si Kapaing kung ano yung ma-advise niya sa mga bagong magsisibuyas o yung mga first timer talaga na magsisibuyas. Ay yung mga ano, mga first timer na gustong magsibuyasan ay sa una talaga kailangan talagang yung tiyaga. Kailangan talaga yun. Oo, tiyaga kasi sa land prep ay doon mauubos ng sipag mo doon pagka sa una sa pagpunla hanggang sa may transplant. Pero pag kaya naman ay transplant, mas medyo menos trabaho na. Yung trabaho mo siya. Yung mga lahat ng mga pagod mo, mga mo sa pagpupunla, transplant, ay mapapawi lahat yun pagka nakikita mo na yung ganito ng siyang malalaki na. Bisibisita na lang, patubig. Hintay ka na lang ng harvest time. Kahit gabi nag-spray ka no? Gabi ako, nag-i-spray ako. Ginagawa ko yung para sa araw gabi na. Sa gabi. Gabi namin ni-spray. So napakasipag din ni Kuya Paing. Yung araw ay ginagawang gabi. Ayan, so ganyan sa pagsisibuyas, so tiyaga-tiyaga. Ayan. Pero yung kasi yan doon yung ano, yung kapag mag-i-spray at araw na, wala na yung mga insekto, nakatago na siya. Oo. Katago na, nandiyo na sa mga bitak na lupa. Katago na siya. Hindi na natin sila pagka-araw na. Nakatago na kasi. Nakatago na. Kaya kailangan gabi talaga mag-i-spray. Gabi. Kaya nakikita nyo sa mga ibang vlogs ko. Yun, gabi, nag-i-spray. Saan lang ang loob ng sa magsisibuyas? Kasi ang kalaban mo yung panahon. Kailangan mag-click ka agad sa punla pa lang, makikita mo na. Kailangan maganda yung punla. Kaya yung mahina ang loob, magsibuyasan na para lalong dumagdag yung lakas ng loob. Para malakas ang loob. Para kasi pag nakatikim ka na kumita ka sa sibuyas, next year mas laluangan mo pa, mas ano, malaki pa. Mas malaki. Kasi ang area ko nga lang talagang kulang. So si Kapaing maliit lang yung area niya dito sa Tikian. Yan. Punong-puno. Ito ay napagkasya mo ng sa 0.9, ilang lata to? 10? 10 lata. Siniksik ko na dito at malimit naman talaga. Malimit yung tanim ni Kapaing dito. Pinagkasya niya yung 10 lata sa 0.9. So wala pang 1 hektarya. Ayan.
So yung mga farmers, so hanggang dito na lang muna. Salamat sa inyong panonood. So sana ay meron kayong natutunan or na-motivate kayo sa buhay ni Kapaeng, yung in-explain niya sa atin. And salamat sa inyong pag-support. So don't forget to like, comment, and subscribe. God bless, Asmar. Thank you.